Bakit mo ba ito ginagawa? Sa kabila ng alam mong aswang kami, hindi ka nagdalawang isip na tulungan kami ni Papa? Dahil gusto ko malaman ng mga taga-baryo na hindi kayo masama at may mabuti kayong puso na mag-ama, pinoprotektahan niyo ang baryo laban sa mga busbog. Sakit. Hindi ko na kaya. Para ba'y kung ano sa katawan ko na gusto lumabas. Dalawang taong gulang pa lang ako noon nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Isa akong simpleng probinsyanang nurse. Ang buong akala ko, normal lang ang magiging takbo ng buhay ko. Nagtatrabaho para sa pamilya at unti-unting aabutin ang mga pangarap ko. Pero hindi ko akalain na ang trabahong papasukin ko ay magdadala sa akin sa mundong dati naririnig ko lang sa lola ko. Ako nga po pala si Elena at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ate Elena! Totoo ba na mag-apply ka sa kabilang baryo? Oo may nakapag-rekomenda sa akin na may mayamang pamilya doon na kailangan ng private nurse. Kaya papasukan ko. Mas malaki yung offer na sahod, kaya ayun. Pwede po ba akong sumama? Kailangan ko rin kasi magkaroon ng trabaho 16 naman ako ate, tsaka kaya ko nang mamasukan. Baka pwedeng sa mayamang pamilyang papasukan mo, ganun. Kahit kasambahay. Sige, subukan natin. Bukas. Pero ito kapag wala silang bakante, uuwi ka ulit dito sa atin. Hindi pwedeng magkahiwalay tayo ng trabaho doon, mahirap na. Oo, sige. Naramdaman ko na magkakasama tayo sa trabaho, ate. Teka, alam ba ni Tia na magtatrabaho ka? Wala rin naman po siyang magagawa, ate. Kapos sa paglalabas si inay, kaya naisipan kong maghanap na rin ng trabaho. Kung kaya ko lang kayong tulungan lahat, ako na lang ang magtatrabaho at pag-aaralin ko na lang kayo. Hayaan mo ate, kapag nakaipon ako ng sapat na pera, gusto ko rin maging nurse katulad mo. Idol kaya kita. Tama ka dyan. Yan lang ang may papamana nila sa atin, edukasyon. Kapag meron ka niyan, hindi tayo basta-basta maaapininuman. O sige na, maghanda ka na ng mga dadalhin mo at aalis tayo bukas ng umaga. Dahil sa hirap ng buhay sa baryo at kaunti lang ang pinagkukunang kabuhayan, napilitan akong mag-apply sa Karatig Baryo. Sabi ng kaibigan kong nurse na nasa Maynila, mag-ingat daw ako sa papasukan ko dahil may kakaiba sa kanila. Pero dahil sa hirap ng buhay at kailangan ko talaga, tinanggap ko ang alok. Nang gabing yon, hirap akong makatulog sa sobrang excitement. Magandang umaga, mga alaga kong manok. Sige, iwan ko muna kayo kay Itay, ha? Kailangan kong mamasukan sa kabilang baryo, kaya kayo, magpapakabait kayo dito. Ay, mabuti naman naiintindihan niyo ko. Sige na, mag-asikaso na ako, baka maiwan na kami ni Carmen ng jeep, pakabilang baryo. Ate Elena! Ako to si Carmen. Aba, nasobrahan nata sa pagka-excited to Ang aga mo naman. Siyempre baka magbago pa yung isip mo na isama ako, no? Ay, nako. O sige na, maliligo lang ako at maya-maya alis na tayo, ha? Sige po, ate. Si Tiyo Igme, nasaan po pala siya? Ayun, halos doon na nasa bukid natutulog. Baka kasi mawalan na naman daw siya ng kalabaw kaya bantay sarado. Dadaan na lang ako mamaya para magpaalam. Ay, sa sobrang hirap talaga ng buhay dito sa atin, pati kababaryo na nanakawan. Kaya nga, kailangan ko talagang kumita ng malaki para makaupa ng mga tauhan sa bukid at hindi nasita yung nag-aasikaso. Siya nga pala ate, sa tingin mo mabait kaya yung mayamang pamilyang papasukan mo? Siguro, hindi ko alam.
Nirekomenda lang naman sa akin ng kaibigan kong nurse yung pamilyang yun. Kailangan daw ng private nurse ng matandang doon. Pero dalangin ko na nangangailangan din sila ng kasambay para magkaroon din ako ng trabaho. Yan nga ang ipagdarasal natin. Pero yung usapan natin, ha? Opo ate, kapag hindi ako natanggap, tutulong na lang muna ako kay inay sa paglalabada. Ayaw ko man na magtrabaho ng maaga si Carmen pero alam kong kailangan din ni Tia ng katuwang sa mga gastusin nila sa bahay, lalo pat 4 silang magkakapatid at ulila pa sa ama. Mabilis akong nag-asikaso ng sarili ko at agad kaming umalis ni Carmen. Nagtungo muna ako sa palayan para magpaalam kay Itay. Napakarami niyang bilin sa akin dahil malalayo ako sa kanya. Magkapatid talaga sila ni inay, ate. Sinabi mo pa. Pero swerte tayo sa kanila kasi kahit malalaki na tayo, iniisip pa rin nila tayong mga anak nila. Kaya sana lang matanggap din ako sa mayaman na papasukan mo para matulungan ko na si inay. Ito na talaga to, Carmen. Wala nang atrasan. Kapag pinagpala akong makapasok sa trabaho, ate, pagbubutihin ko talaga para makaipon pampaaral ko sa koleyo. Didinggin ng Diyos yan, Carmen. Basta lagi tayong maging mabuting tao. Opo, ate. Sasabihin ko lang sa'yo na kapag nasa mansyon na tayo, huwag kang masyadong magtanong, ha? At baka hindi nila tayo parehas tanggapin. Opo, ate. Tatandaan ko po lahat ng bilin nyo. Good. Bagay din, saan ba kayo pupunta? Hello po, Lola. Diyan ho sa Barrio San Miguel. Aba, doon ako nakatira. Anong gagawin niyo doon? Magtatrabaho po, Lola. Magtatrabaho? Wala na bang kaming mga kumpanya sa San Miguel? Nurse po ako, Lola. At pupunta ho kami sa mansyon ng mga Ramos. Sa mga Ramos? Aba, ay alam niyo ba kung sinong pupuntahan niyo? Oho, nirekomenda ko kasi ako sa kanila nung kaibigan ko sa Maynila. Kaya ngayong araw po ako magsisimula ng trabaho. Ay, mag-iingat kayo sa pamilyang yun. Bakit naman po, Lola? Matapobre ho ba sila? Basta, hindi maganda sa mga katulad niyong kadalagahan ang magtrabaho sa magamang Ramos. Hindi naman siguro ako ipapahamak ng kaibigan ko, Lola, kung sakali. Usap-usapan kasi sila ng buong baryo na pamilya sila ng mga aswang. Aswang ho? Shh! Tumahimik ka nga dyan. Baka ano pang isipin nila sa atin eh. Paano kung aswang ay pupuntahan natin, ate? Baka imbis na makahanap tayo ng ikabubuhay, kamatay pa pala natin. Wala pa namang patunay sa sinabi ko pero isa akong albularya at alam kong may kakaiba sa kanila. Ha? Para rin ho pala kayo yung lolo namin. Albularya ho sa Mindanao dati. Ay pasensya na ho kayo sa pinsan ko, Lola, ha. Talagang may pagkamadaldalang ho talaga ito. Ayos lang iya, basta mag-ingat kayong dalawa sa mansyon. Lalo na't nasa burol sila nakatira at wala sa patag. Maraming salamat ho sa pag-aalala ninyo. Hayaan niyo po at mag-iingat kami at tatandaan namin ang sinabi niyo. Maya-maya, huminto na ang jeep sa bungad ng maliit na baryong San Miguel. Bumaba kami ni Carmen at inilalayan ang matandang katabi namin sa upuan. Medyo may kabigatan ang daladala niya dahil sa mga bote ng langis na gamit niya sa panggagamot. Maraming salamat sa pagtulong niyong dalawa, ha? Wala nga naman ho. Wala ho ba kayong kasamang magsusundo sa inyo? Wala iya, pero wag kang mag-alala, matanda lang ako. Pero kaya ko pang buhatin yan. Tsaka malapit na bahay ko dun lang sa may puno naman ang talisay. Ihatid na ho namin kayo bago kami pumunta sa burol. Ay, wag na. Kailangan ko ding maging malakas. Tumatanda na ako.
Bilib na po ako sa inyo, Lola. Oy, sige na, lumakad na kayo't baka inihintay na kayo. Sundan nyo lang yung diretsyong daan na yan, patungo yan sa burol. Sige ho, maraming salamat ho, Lola. Habang papalapit tayo sa pupuntahan natin, para akong kinakabahan, ate. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre, ate, una, hindi ko alam kung makakapasok ba ako o hindi. Pangalawa, paano ko totoong ang aswang sila? Ay, tumigil ka nga dyan. Hanggat kasama mo ko, hindi tayo mapapahamak. Ha? Ate, ayun na ata yung mansyon na pupuntahan natin, oh. Mukha nga. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo para presentable tayo nga harap sa kanila. Huminto kami sa isang malaking itim na gate na bakal. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Mag-isa lang ang mansyong nakatayo sa burol at kita ko sa mukha ni Carmen ang matinding kaba. Grabe, ang laki pala talaga ng mansyong aalagaan mo, ate. Oo nga eh. Hindi kaya magkaligaw-ligaw tayong dalawa dyan sa mansyon? Mukha nga, ate. Tsaka tingnan mo, madilim yung paligid. Puro puno pa, nakakatakot. Ay, kahit ano pa yan, go na tayo. Kailangan natin ng pera para sa pamilya natin, no? Kaya kailangan mong maging matapang. Sana lang talaga matanggap ako. Teka sandali. Pipindutin ko yung doorbell. Parang bahay ng vampira yung style ng mansyon, ate. Mukhang may paparating. Sino kayo? Magandang araw ho. Ako po si Elena. Ito naman yung pinsan ko, si Carmen. Anong kailangan ninyong dalawa? Ako ho pala yung magiging private nurse. Ikaw ba yung nirekomenda mula sa Maynila? Ako nga ho. Taga Barrio Luwalhati po ako. At si Danica po yung kaibigan kong nurse mula Maynila na nagrekomenda sa akin dito. Oh, ano naman ang ginagawa nyo rito? Hinatid ka lang ba niya? Sir, parang awa niyo na po. Baka pwedeng mamasukan ako bilang kasambahay. Magaling ako maglinis, maglaba, magluto. Basta po, kahit anong gawaing bahay. Shh, huwag kang masyadong madaldal. Baka lalong hindi ka niya kunin. Pumasok na kayo. Si Papa na lang ang kausapin ninyo. Ate, nakakatakot. Kusang sumasara yung gate. Parang yung mga sa horror movie. Shh, tumigil ka nga. May remote ang gate na yan, kaya kusang sumasara. Paano niya tayo narinig? Dito na muna kayo. Tatawagin ko lang sa library si Papa. Grabe. Ang laki ng mansyon nila. Tapos yung mga frame na nakasabit parang may sariling buhay yung mga painting, ate. Ano ka ba? Alam mo ikaw, napakaduwag mo talaga. Kasi ikaw, apo ka ng albularya kaya sanay ka sa mga kwento ng lola mo sa mga aswang at multo, no? Pero ako, kaluskus pa lang, parang dinadaga na yung dibdib ko eh. Habang iniintay namin ang binata at ang ama nito na lumabas sa library, nagkaroon ako ng kakaibang kaba sa dibdib. Pero hindi ko ipinahalata kay Carmen dahil matatakutin ito. Malaki ang mansyon pero may kakaibang lamig na hindi ko maintindihan. Ate, tingnan mo yung litrato, parang galit yung mata niya, oh. Carmen, ano ka ba? Huwag kang maingay. Ngayon pa lang kailangan na nating matutong irespeto yung mga magiging amo natin. Naiintindihan mo? Oh, nandiyan na sila. Umayos ka. Sila na ba yung bagong private nurse ko? Di ba isa lang ang kinuha ko? O ba't dalawa silang nandito? Magandang hapon po. Ako si Elena mula po sa Barrio Luwalhati. Ako po yung bagong private nurse nyo. Ito naman po si Carmen, pinsan ko ho. Nagbabaka sakali po na baka may maibigay kayong trabaho sa kanya. Magandang hapon po. Pakiusap po sana po. May maibigay kayong trabaho. Kailangan ko lang po talaga para makatulong lang po sa nanay ko.
Kaya pasensya na po kung sumama ako kay Ate Elena. Sige. Tanggap ka na rin. Ha? Talaga po? Tanggap na ho ako? Hindi ko kayo nabibiro. Mukha ba ako nagbibiro, Iha? Mukha magiging masigla at maingay ang mansyon dahil sa'yo. Pasensya na ho kayo sa pinsan ko. Wala kang dapat ipagpasensya. Ay, gusto ko yung mga ganyan. Hindi na para haunted house ang mansyon ko. Tahimik kasi ang anak ko kaya parang walang tao rito eh. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi po magiging nakakatakot ang bahay niyo. Bakit? Nakakatakot ba ang mansyon? Hindi ho. Pero parang maliligaw lang ho kami sa loob sa sobrang lawak. Oo nga po eh. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito kayo ay makakasanayan nyo na rin ang loob ng mansyon. Sige na. Ipahahatid ko na kayo sa mga silindin nyo. Mawalang galang na po. Ano po pala yung itatawag namin sa inyo? Don Fausto na lang. Doon kasi ako nasanay yan ang tawag sa akin ng mga doktor ko. Ganun ho ba? Sige po, Don Fausto. Sakit. Pa, gusto niyo po ba ipatawag ko si Dr. Ramirez? Hindi na. Hayaan mo na ang mga bagong nurse ko. Sila na ang bahala sa akin. Medyo masakit lang ang paa ko kaya napadaing ako eh. May pain reliever po ba kayong iniinom? Si Dr. Ramirez ang nakakaalam ng lahat ng gamot ni Papa. Maya-maya lang naman nandito na siya eh. Ihatid mo na muna ako sa silid ko, anak. At ihatid mo na rin sila sa kanilang mga kwarto. Ilang minuto lang muling bumalik si Daniel para samahan kami sa magiging silid namin ni Carmen. Nagtungo kami sa ikatlong pinto mula sa silid ni Don Fausto at agad na sinusian ang doorknob. Ito yung tutuluyan ninyong dalawa. Ito yung susi. Magpahinga na muna kayo at kakatok na lang ako mamaya kapag dumating na si Dr. Ramirez. Ano nga po palang iluluto ko ngayong hapunan? Bukas ka na lang maganda sa kusina. Nagpasabay na lang si Papa kay Dr. Ramirez ng hapunan ninyong dalawa. Maraming salamat po, Sir Daniel. Sige, mauna na ako ha. Manghang-mangha kaming dalawa ni Carmen sa laki ng silid. May sarili pa itong maliit na ref at napakagandang kobre kama. Agad kong binuksan ang bintana at tumambad ang napakalawak na tanawin sa burol. Ate, ang ganda ng kwarto natin, no? Para tayong mga anak ng Hari Trina. Kaya bilang ganti at pasasalamat dahil maayos yung tulugan natin, gawin nating maayos ang mga trabaho natin. Opo ate, ang problema ko lang, isang ko kukunin yung mga panglinis ng bahay. Parang hindi tumatanggap ng basahang luma yung mga gamit nila dito eh. May mga kagamitan naman siguro sila. Magtanong ka na lang bukas. Ako na po magbubukas, baka pagkain na yan. Nagugutom na talaga ako, te. Pasensya na kung nakakaabala ako sa inyo ha. Ito na pala yung pagkain. Miss Elena, pinapatawag ka nga pala ni Papa sa kanyang opisina. Sige po sir, pupunta na ho ako. Nagtungo kami sa isang napakagandang silid, ang opisina ni Don Fausto. Naroon din ang isang matandang doktor na nakauniforme habang sinusuri ang Don. Ibinili ng doktor na si Dr. Ramirez sa akin ang lahat ng gagawin at ipapainom sa matanda kapag umaatake ang sakit nito. At agad ko namang nakuha ang mga bilin niya. Ikaw na muna ang bahala sa akin habang nasa Maynila si Dr. Ramirez, Nurse Elena. Opo, Don Fausto.
Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan ko ho kayo. Hindi lang bilang pasyente, kundi parang kapamilya na rin ho. Mukhang napakaswerte ko sa iyo, Nurse Elena. Sana matukoy na ng mga doktor ang totoong sakit na tumapo sa akin. Ilang doktor lang kasing sumuroy kay Papa. Pero lahat sila bigo. Hindi nila malaman kung anong totoong sakit ni Papa. Kaya sana ang lakad ni Dr. Ramirez sa Maynila ay may magandang balita tungkol sa sakit ko. Ibig sabihin, ni isa man sa kanila walang nakatukoy kung bakit kayo may sakit? Tama ka, pero malaki ang tiwala ko kay Dr. Ramirez na siya makakatulong sa tunay kong sakit. Sana nga ho para gumaling na kayo. Magpahinga na po kayo, Papa. Iatid ko na po kayo sa silid ninyo. Gusto niyo ho tulungan ko na kayo? Wag na, Nurse Elena. Samahan mo na muna ang pinsan mo sa hapunan. Kaya na ni Daniel ang pagtutulak ng wheelchair ko. Hindi na ito sakop ng trabaho mo. Sige na, Nurse Elena. Mauna ka nang lumabas. Pasensya ka na ate, kumain na ako ha. Gutom na kasi ako eh. Ayos lang, kumain ka lang dyan. Hindi ka ba sinungitan ng doktor ni Don Fausto? Hindi naman. Sa katunayan nga mabait silang lahat eh. Eh bakit ang lalim ng iniisip mo? Iniisip ko lang yung sinabi nila kanina tungkol sa sakit ng Don. Malala na daw ba yung sakit ni Don Fausto ate? Yun nga yung pinagtataka ko eh. Sabi ng mag-ama, ni isa sa mga humawak na doktor sa kanya, hindi natukoy kung ano talagang sakit niya. Hala, paano naman nangyari yun? Di ba kapag doktor, malalaman agad nila kung anong sakit ng pasyente? Hindi naman lahat, pero ilang doktor na ang sumubok wala silang nakitang findings. Ibig sabihin, misteryoso ang sakit na meron si Don Fausto. Mabuti pa bukas na lang natin pag-usapan ate. Kumain na tayo. Ang sarap ng fried chicken oh, binili nila. Kakaiba yung lasa. Hindi kagaya dun sa prito sa baryo natin. Hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang pagiging misteryoso ng sakit ni Don Fausto na parabang walang nakakaalam ng tunay na pinagmulan. Matapos kaming maghapunan, naglinis lang ako ng katawan at humiga na rin sa kama. Bitbit pa rin ang isipin tungkol sa tunay na nangyayari sa Don. Ate, ano kaya yun? Parang may naglalakad sa labas ng bintana eh. Mga pusa lang siguro yun. Matulog ka na. Maga pa tayo bukas gigising. Ano yun? Parang pakpak ng malaking ibon ah. Ate, ano yun? Wala. Baka guni-guni lang natin yun. Matulog na tayo. Mag-aalas 12 na ng hating gabi at pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Ramdam ko na may kakaiba sa mga narinig kong pagaspas ng pakpak kanina. Hindi lang kasi basta ibon ang mga yon. Narinig ko nang humihilig si Carmen, kaya pilit na rin akong natulog. Carmen? Carmen, gumising ka na. 5:00 na ng umaga. Umpisahan na natin ang trabaho. Ate, pwede mo bang ilang minuto pa? Sarap ng tulog ko eh. Ang lambot-lambot ng kama. Sige, para ngayon palang mawalang ka na agad ng trabaho kapag hindi ka pa bumangon dyan. Maglilinis na po ba ako agad, ate? Ngayon na? Maghilamos at maligo ka nga muna. Baka masisante tayo niyan, hindi dahil tamad tayo, kundi babaho tayo. Aba. Mauna na ako maligo sa'yo ha. Maaga ang inom ng gamot ni Don Fausto. Sige po, ate. Ihanda ko lang susutin ko. Mauna na akong lumabas ha. Mabuti na lang lumabas ka na. Bakit? May nangyari ba kay Don Fausto? Mainit kasi si Papa eh.
Pwede mo pa siyang puntahan sa silid niya? Oo naman, trabaho ko yan. Pa, nandito na po si Nurse Elena. Ang taas ng lagnat niya. Sir Daniel, pwede niyo ba akong tulungan? Sige lang, ano ba yung mga kailangan kong gawin? Kumuha kayo ng palanggan at lagyan niyo ng tubig sa gripo. Magdala na rin kayo ng maliit na face towel kung okay lang. Pasensya na kung kailangan ko talaga ng tulong mo. Ayos lang, sige, lalabas ako para kunin ko yung mga sinabi mo. Anong nangyayari sa akin, Nurse Elena? Mataas po ang lagnat niyo, Don Fausto. Pero huwag kayo mag-alala. Kapag napunasan at napainom ko kayo ng gamot, bababa rin ang lagnat ninyo. Ano ba? Kaya pala parang may apoy sa loob ng katawan ko. Ngayon lang ho ba kayong umaga nilagnat? Tuwing gabi, ganito ang nararamdaman ko pero ngayon, parang mas tumindi ang apoy sa loob ng katawan ko. Alam ho ba ni Dr. Ramirez ang nangyayari sa inyo kagabi? Oo, ang sabi niya normal lamang daw ito. Dala-dala na ni Daniel ang kakailanganin ko para punasan si Don Fausto. Habang pinupunasan kong braso niya, may napansin akong kakaibang sugat. Parang 2 tusok. May kulay abong bilog sa paligid. Pwede ho bang magtanong sa inyo? Sige lang, Nurse Elena. Saan niyo nakuha ang sugat na to? Matagal na. Maliit na aksidente lang. Huwag mo nang pansinin yan. Ganun ho ba? Teka lang ko, kukunin ko lang ho yung mga gamot niyo para makapagpahinga kayo. Ito po para sa lagnat ninyo. Babalik na lang po ako para tingnan ang temperatura niyo. Maraming salamat, Nurse Elena. Si Daniel na munang bahala sa inyo magpinsan ha. Habang natutulog ako, pwede ka mag-ikot-ikot sa mansyon para maging pamilyar ka. Maraming salamat ho. Magpahinga na ho kayo. Siya nga pala, sinabi ko na pala sa pinsan mo na maganda na lang kayo na pwede niyong almusal sa kusina. Kayo ho ba, sir? Hindi ho ba kayo mag-aalmusal? Hindi na. May sarili akong pagkain sa kwarto. Puntahan mo na lang yung pinsan mo sa kusina. Lalabas na muna ako ng garden. Mahilig po pala kayo sa mga halaman? Hindi ako, si Papa. Kung mahilig ka sa mga halaman, pwede kayong pumunta roon. Pasensya na kayo ha. Hindi pa kayo madalaw ni Papa. Hanggang... Kanina ka pa ba nandyan? Pasensya na, sir. Kung nagulat ko kayo, busy pa si Carmen sa kusina kaya naisipan kong sundan muna kayo. Ang ganda ng mga halaman dito. Halos lahat medicinal plants. Kayo ho ba yung nagtanim? Oo, mahilig kasi si Papa sa mga ganito eh. Pero ngayon, bihira na lang siya pumunta dito. Ikaw, marunong ka bang tumingin sa mga halamang gamot? Medyo tinuruan kasi ako ng lola ko noon. Kaya pala nurse ka ngayon. Hindi naman. Gusto ko lang talagang maging nurse para mapagaling ang inay sa sakit nun pero binawi rin siya ng Panginoon sa amin. Ganun ba? Teka, mauna na pala ako sa'yo. Tumitindi na yung init eh. Hindi rin kasi ako sanay sa sikat ng araw. Sabagay, sa kinis ng kutis nyo, para kayong masusunog sa sikat pa lang ng araw eh. Kapag kailangan mo painumin si Papa ng gamot, katukin mo lang ako sa kwarto ko, ha? Hindi na rin naman ako nagtagal sa hardin dahil matindi nga ang sikat ng araw sa labas. Kaya bumalik na ako sa kusina. At tama naman na tapos na si Carmen magluto ng ginataang gulay at nakapagsaing na rin ito. Tinulungan ko na lang siya sa paghahain ng pananghalian. Bakit kaya ayaw ni sir na iluto ko sila ng pagkain, ate? Sabi niya kanina may sarili daw silang pagkain sa silid. Paano sila makakapagluto sa silid? Hindi kaya
totoong aswang nga sila at may tinatago silang pagkain na bangkay sa kwarto nila, ate. Alam mo, ikaw napaka-judgmental mo. Hindi porket hindi natin sila nakikitang kumakain dito sa lamesa eh. Iisipan na natin sila ng masama. Baka mamaya marinig ka nila. Sorry po, ate. Nagtataka lang talaga ako sa kanila eh. Parang ang daming nakatagong lihim sa bahay na to. Alam mo, hindi ko sila nakitaan ng kasamaan, Carmen. Kaya ang kabaitan nila ay tutumbasan din natin ang kabaitan. Naiintindihan mo? Opo, ate. Pero alam mo, ate, in fairness ang pogi ni Sir Daniel Ba't ikaw gumaganyan ka na Trabaho ang pinunta natin dito, hindi yung pogi-pogi na yan. Digilan mo yan. Si ate talaga. Hindi naman masamang humangay. Sa bagay kung hindi lang namatay si Kuya Rogelio, malamang hindi ko rin papayagan magtrabaho dito. Lalo na katulad ni Sir Daniel yung magiging amo muna ko. Oo nga eh. Ilang taon na simula nang mawala sa gubat si Rogelio. At hanggang ngayon umaasa pa rin ako na babalik siya. Ay, sa bagay. Hindi nga pala nakita yung bangkay ni Kuya kaya malaki talagang posibilidad na buhay pa siya, ate. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik? Ay nako, ewan ko, hindi ko alam. O teka, bakit ba kasi sa love life ko na napunta? Sige na, tutulungan na kitang maglikpit dito para makapagpahinga ka na. Ang laki-laki ng mansyon pero ayaw nilang kumuha ng katulong, ano, ate? Baka nga kasi kaya naman nila ang sarili nila. Tsaka iisa lang naman si Sir Daniel tapos may sariling doktor naman si Don Fausto. Sa bagay. Ganito pala yung buhay mayaman natin, no? Malungkot. Hindi kagaya ng mga may hirap. Maliit man na bahay masaya na tayong lahat. Madilim na nang matapos ni Carmen ang lahat ng gawain. Hindi naman mabigat ang mga gawaing bahay kaya hindi rin siya masyadong napagod. Habang ako naman ay nagtungo sa harap ng pinto ni Sir Daniel para katukin ito. Sir, tatanungin ko lang kung may kailangan pa po si Don Fausto. Wala na. Ako nang bahala sa kanya. Magpahinga na muna kayo. At kung sakaling may kailangan ako, kakatok na lang ako sa pinto ninyo. Sige ho, wala akong problema. Mauna na ho ako. Sige, maraming salamat. Ate, mauna na akong matulog sa'yo Pero medyo pagod pa rin ako kakalakad sa mansyon Sige, walang problema. Maglilinis lang ako ng katawan at hihiga na rin naman ako. Carmen, narinig mo ba yun? Wala naman po, ate. Baka naman po salang yun. Hindi ko na muling pinansin pa ang mga kaluskos na nagmula sa aming bintana. Pumasok ako sa banyo at naglinis na lang ng katawan bago ako nahiga. Nabutan kong umihilik na si Carmen at masarap na ang tulog niya. Ano kayang ingay yun? Parang may nagkakagulo sa labas Parang malaking ibon yung lumilipad sa labas. Diyos ko! Sino kayo? Huwag ka lalabas ng kwarto basta-basta kapag may narinig kang mga kakaiba. Naiintindihan mo ba, Nurse Elena? Sir Daniel? Anong nangyari? Sino yung mga yun? Anong klase silang halimaw? Bukas, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero tandaan mo, huwag kang lalapit sa bintana at magbubukas ng pinto tuwing hating gabi. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng mga tao na... Pumasok ka na. Ako nang bahala maglinis ng mga abo. Nang gabing yun, hindi na ako dalawid pa ng antok dahil sa malalim na pag-iisip tungkol sa nilalang na napatay ni Daniel kanina at muntik na akong salakayin. At ang nakapagtataka ay ang kakaibang lakas at ang matutulis na kuko ni Daniel. Ate! Ate, gising!
Umaga na. Wala ka bang appointment ngayon kay Don Fausto? Anong oras na? Anong oras na? Maaga pa naman po ate. Mag-alas 6 pa lang. Ano pa nangyari sa inyo ate? Bakit parang hindi ka nakatulog? Wala, hindi lang ako dinalaw ng antok. Kaya mag-uumaga na ako nakatulog. Tuloy ako nagising. Huwag ka mag-alala ate. Sigurado akong tulog pa rin naman sila eh. Kaya bilisan mo na lang. At maaga pa naman. Mauna na ako sa labas para makapaghanda ng almusal ha. Nagmamadali akong nag-ayos ng sarili at kinuha ang aking maliit na notebook para sa schedule ng pag-inom ng gamot ni Don Fausto. Mabuti na lang at sarado pa ang pinto ni Sir Daniel, kaya nagtungo muna ako sa kusina kay Carmen. Oh, nandiyan na po pala si Ate Elena eh. Magandang umaga ho, Sir Daniel. Pasensya na ho na late ako at kumusta na ba yung papa niyo? Ayun. Sinunod ko yung mga bilin mo kaya bumaba ka agad yung lagnat ni Papa. Hindi niyo po na itatanong eh. Magaling rin po sa mga halamang gamot si Ate Elena. Kaya naman pala aliw na aliw ka sa mga halamang gamot sa garden. May alam ka pala talaga sa mga medicinal plants. Namana ko lang sa lola ko, sir. Kaya mahilig din ako sa mga halamang gamot eh. Iniisip ko nga po na gawan ko ng pinakulo ang ugat si Don Fausto para maibsan yung sakit niya. Siguro ipaalam na muna natin yan kay Dr. Ramirez bago natin painumin si Papa ng sinasabi mo. Hindi ko kayo magsisisi na si Ate Elena ang kinuha niyong private nurse. Tama na, Carmen. Ikaw nagiging madaldal ka na. Ayos lang. At least nalalaman ko yung iba mo pang mga nalalaman. Paano niya nalaman yung binulong ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Mas gusto ni Papa yung may mga kaalaman sa mga bagay-bagay. Maya-maya, gigising na si Papa kaya ihanda mo yung mga gamot niya. Salamat sa tsaka, Carmen. Wala nga naman po, Sir Daniel. Nang umalis si Daniel sa kusina ay agad akong uminom ng kape na itinimpla ni Carmen. Malapit na rin kasing magising si Don Fausto para sa kanya mga gamot. Maya-maya nga lang ay narinig na namin ang pagbubukas ng pinto ng silid ng matanda. Pupuntahan ko na muna sila sa sala ha. Salamat sa kape, Carmen. Nurse Elena, gising na si Papa. Magandang umaga ho, Don Fausto. Kumusta ho yung pakiramdam nyo? Maayos naman ako, Nurse Elena. Ikaw, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka nakatulog Pasensya na ho, medyo hindi nga ho ako nakatulog kagabi. Dahil ba sa kakaibang tunog kagabi? Opo. Masasanay ka rin sa mga tunog na yan habang tumatagal kayo rito sa mansyon. Pero tandaan mo na hindi lahat ng tunog sa dilim ay masasama. Huwag nyo na hong alalahanin yun. Mabuti pa po, inumin nyo na ho itong mga gamot na nandito para lumakas kayo. Sana nga ay gumaling na ako. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay mas lumalala ang nararamdaman ko. Yan nga rin po ang hangad ko. Hayaan nyo po at i-research ko po kapag nakabalik kami sa kabilang baryo yung tungkol sa sakit nyo para matulungan ko rin ho kayo kahit papano. Hayaan mo nang si Dr. Ramirez ang gumawa niyan, Iya. Siya na lang ang nag-iisang doktor na inaasahan ko para matukoy ang sakit ko. Alam mo ba, Papa, mahilig din sa mga halamang gamot si Nurse Elena. Talaga? Abay mo ka magkakasundo kayo dalawa, ano? Maganda yan para naman may maging kaibigan ka kahit man lang dito sa mansyon. Ibig sabihin hindi ka lumalabas sa mansyon? Hindi. Ewan ko ba dyan sa batag yan? Ayaw tignan ang labas ng mansyon. Ayos lang naman po kasi, Papa, na ikaw lang ang kasama ko. At saka, alam mo bang ibang tingin sa atin ng mga taga-baryo? Hindi na rin kita masisisi. Pero sana ay maging magkaibigan kayo ni Nurse Elena. Payag naman ho akong maging kaibigan si Sir Daniel, Don Fausto. Kita ko sa mukha ng Don ang matinding saya nang sabihin ko yon. Habang hiyang-hiya at hindi naman makatingin si Daniel sa akin habang tinutokso ito ng kanyang ama.
Ewan ko ba, pero nang mga oras na yon, ang takot at dudang naramdaman ko sa kanya ng gabing iligtas niya ako sa halimaw ay napalitan ng kakaibang saya. Magdadapit hapon na nang muli akong magtungo sa hardin. Ang ganda ng langit, parang ang payapa. Pasensya na ho kung nandito ako sa hardin nyo Nakita ko lang ho kasi na napakaganda ng langit kaya lumabas ako. Okay lang. Libre naman pumunta dito sa garden ko eh. Saka nga pala, pasensya na kagabi Hindi ko sinasadya na matakot ka. Hindi ako takot no, nurse ako kaya sanay ako sa dugo. Pero yung nakita ko kagabi, hindi yun normal At alam kong aswang siya. Tama ako, di ba? May mga bagay talaga sa mundo na to na mas maganda na lang na hindi natin malaman. Pero darating ang oras na mabubunyag ang totoo at inaasahan ko na kumampi ka sa panig na alam mong tama. Anong ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Basta huwag kang aalis dito sa mansyon Teka, sandali lang. Hindi ba dahon ng balano ito? Oh, bakit alam mo yung tungkol dyan? Minsan ko na ho kasing nakita ang gamit ni Lola sa panggagamot ng kakaibang sugat ito. Tumutubo yan tuwing kabilugan ng buwan at dahil nalalapit ng kabilugan ng buwan, unti-unti na naman silang sumisibol. Pwede ho bang makapitas ako nito? Saan mo naman gagamitin? May paggagamitan lang ho ako. Hiyang-hiya ko na napagtanto ko na nakayakap pala ako kay Sir Daniel. Ramdam ko ang butil-butil na pawis sa noo ko. Habang pigil naman sa pagtawa si Carmen na dalang nahulog na tray sa sahig. Bigla ko naitulak si Sir Daniel. Pasensya na sir, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Sige, pupuntahan ko na muna si Papa, Alam mo, bagay kayong dalawa, ate. Shh! Carmen! Ikaw alam kong sinadya mo yun. Maloko ka talaga Kasi naman, ate, kung makatitig sa'yo si Sir Daniel, parang ikaw yung pinakamaganda sa paningin niya. Alam mo ikaw kung ano nung iniisip mo dyan. Napaka-malisyosa ng isip mo. Pero totoo nga, ate, bagay kayong dalawa. Trabaho nga ang pinunta natin dito at yun lang yun. Halika na at tapusin mo na yung mga gawaing bahay mo para makapagluto na tayo. Ikaw talaga? Pwede kayong lumabas tayo bukas papunta sa baryo, ate? Ano naman gagawin mo dun? Paubos na kasi yung supply ng mga gamit nila sa kusina kaya ako na lang pupunta ng baryo para mamili. Sige, pero subukan natin magpaalam. Gusto ko rin sumama para naman makabili rin ako ng kailangan natin sa katawan. Nurse Elena! Kailangan ka ni Papa! Dali! Sakit! Hindi ko na kaya. Para ba'y kung ano sa katawan ko na gusto lumabas. Don Fausto, ano nangyayari sa inyo? Yung mga sugat niya parang nasusunog. Pero ang sugat na yan, di ba pangkaraniwan lang yan? Nakita ko na ang mga ganitong kagat. At hindi ito normal na kagat lang. Pero hindi ko lang matandaan kung anong uri Bantayan mo lang sandali ang papa mo. May kukunin at gagawin lang ako sandali, ha? Saan ka pupunta? Basta, magtiwala ka lang sa akin, mabilis lang to. Ate, anong nangyayari sa kapupunta? Maganda ka ng lagayan na babasagin at may gagawin ako. Nagtungo ako sa hardin at pumitas ng ilan pang dahon ng balano. Pati na rin ng tagumbaw. Mabuti lang at meron ang lahat ng yun sa hardin ng mansyon. Agad ako nagtungo sa kusina at inihaw ang dahon na balano at kinatas ang dahon ng tagumbaw. Para saan yan, ate? Sigurado akong hindi basta sakit ang meron si Don Fausto. Nakita ko ng mga kakaibang kagat sa braso niya at kamay. At alam kong aswang ang may gawa nun. Ha? Aswang? Paano nangyari yun? Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko munang magamot si Don Fausto.
Don Fausto? Pakisuyo ho. Huwag muna kayong gumalaw. Medyo mahapdi po ito sa sugat. Ano ginagawa mo? Ano klaseng gamot yan? Gamit po ito sa amin. Pinaghalong dahon ng balano at katas ng tagumbaw. Pampahina ng lason. Balano? At saan mo natutunan yan? Sa lola ko ho. Isa hong albularya sa baryo ang lola ko. At ang alam ko sa paggamot ay sa kanya ko rin yung natutunan. Galing ka sa lahi ng mga albularya? Opo, sir. May problema ho ba doon? Wala. Sige na, makakalabas ka na. Ako nang bahala kay Papa. Pero hindi po tapos yung paggagamot kayo doon, Fausto. Hindi na, ako nang bahala sa kanya. Lumabas ka na. Hayaan mo na siya, anak. Malalaman at malalaman niya ang tungkol sa ate dahil may lahi siyang albularya. Anong ibig yung sabihin? Anong malalaman kong tungkol sa inyo? Hindi kami pangkaraniwang tao lang, iya. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng mga taga-baryo na pamilya kayo ng mga... Nahinto ang sasabihin ko nang bigla ko nakaamoy ng kakaiba. Tila amoy malansa at nabubulok na karne. Madilim na sa labas at tanging huni na lang ng kuliglig, pero may kung anong amoy ang sumasama habang umiihip ang hangin. Anong amoy yun? Anak, maganda ka. Mukhang nariyan na naman sila. Sino sila? Teka, ano ho bang nangyayari? Sino ba talaga kayo? Matawad, Nurse Elena. May mga bagay ka na hindi mo pwedeng malaman. Pero alam ko na ang sugat ni Don Fausto ay hindi lang basta kagat ng insekto. Alam ko may kinalaman ng halimaw na pinatay mo kagabi sa harapan ko. Ang sugat ni Papa, mga kagat yan ng musbog. Isang lahi ng aswang na matagal nang gustong pabagsakin ang aming angkan. Angkan nyo? At teka, ano ba talaga kayo? Hindi ka napatao si Papa. Isa akong anak ng aswang at ang aking ina, isang mortal na kagaya mo. Pero hindi mo kami dapat katakutan. Hindi kami aswang na kagaya na giniisip mo na kumakain ng sariwang karne na tao. Kung ganun lahat ng sinabi ng matandang kasakay namin sa jeep tungkol sa pamilya nyo ay... Totoo? Aswang kami, pero hindi kami masama. Ang totoong masama ay ang mga musbog. Nung panahon ng mga musbog, sinira ni Papa ang ritual nila. Yun ang ritual nila sa pag-aalay sa mga bata. Simula noon ay sinumpa nila kami. At ang sakit ko na ito ang kapalit. Kinagat ako ng musbog at tuwing gabi ay umaatake ang sakit ko. Kung ganun may pag-asa pang gumaling kayo doon, Fausto. Kung kakayanin ko, susubukan kong gamutin kayo. Hindi ka natatakot sa amin. Naniniwala akong mabuti kayo at kailangan kong humingi ng tulong sa matandang albularyang taga-baryo. May kabayaran ng paggaling ni Papa. At ano magiging kabayaran? Sabihin mo. Ang dahon ng balano na gamit mo ay kailangan haluan ng dugo ng anak ng tao at ang isang aswang. At ako ang kabayaran. Huwag mo gagawin yan, anak. Hindi bahaling hindi ako gumaling. Huwag mo lang ialay ang buhay mo sa akin. At hindi ko rin kayang isugal ang buhay nyo. Kaya hihingi tayo ng tulong sa matandang albularya kung kinakailangan. Pero kung wala nang makikitang ibang paraan, nakahanda akong ialay ang buhay ko para kay Papa. Ate! Ate Elena! Carmen? Ano nangyari sa'yo, Carmen? Ate, may anino na dumaan sa bintana pagsilip ko may aswang sa labas eh. Maba yung dila niya tsaka may pakpak. Natakot ako, ate. Anong nangyari dito? May nakita daw si Carmen sa labas ng bintana. Ang mga musbog. Sigurado akong sila yun. Naamoy ko sila. Anong musbog, ate? Isang lahi ng aswang sa gubat. Aswang? Ate, natatakot ako. Huwag kayo matakot. Hindi sila basta-basta makakapasok ng mansyon. At paano ka nakakasiguro? Kagabi nakapasok sila. Hindi na yung mauulit, Nurse Elena. Nasalisinan lang ako ng isa. Ibig sabihin nakita mo na yung aswang kagabi, ate? Kaya ba hindi ka nagising ng maaga? Huwag nating pag-usapan yan.
Mabuti pa kumuha ka ng asin at bawang sa bag ko at ilagay mo sa gilid ng bintana. Titignan ko lang ang paligid. Mahirap na, baka mamaya masalisihan na naman tayo. Kailangan ko lumabas. Papunta sa baryo bukas para hanapin ang matandang albularya. Sigurado akong malaki ang may tutulong niya sa atin. Paano kung maging delikado ang buhay namin sa kanya? Ipapaliwanag ko sa kanya ang kalagayan niyo ni Don Fausto. Sigurado akong maiintindihan niya yon. Sa pagkakataong to, ipagkakatiwala namin si Papa sa'yo at ang aming kaligtasan. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog at binabantayan ang mangyayari sa paligid. Iniisip ko pa rin kung tama bang tulungan ko pa sila kahit delikado rin ang aming buhay na magpinsan. O tutulungan ko sila lalo na si Don Fausto na nahihirapan sa sumpa ng mga musbog. Mag-uumaga na rin ang dalawin ako ng antok. Sigurado ka ba na hindi kami mapapahamak sa gagawin mo, Nurse Elena? Hindi ho. Babalik po ako dito agad kapag nakausap ko na ang matandang albularya. Hindi na ba kita sasamahan? Hindi na. Kasama ko naman si Carmen eh. At mas mabuti na rin na ikaw ang maiiwan para magpainom ng gamot sa papa mo. Huwag mo kayong mag-alala, Sir Daniel. Hindi kayo iwan ni ate. Aba talaga makulit ang batang ito, ano? Pagpasensyahan nyo na ho si Carmen, talagang matabil po talaga kasi yung dila niyan eh. Sige ho, aalis na kami para makabalik ho agad kami. Ate, bakit kailangan nating hanapin yung matandang nakasakay natin nun sa jeep? Basta kailangan natin siyang makita. Magandang araw sa inyo, mga iya. Mukhang mga bagong saltala kayo rito sa baryo. Magandang araw po, Padre. Ako nga ho pala si Elena. Ako po si Carmen. Namamasukan po kami sa Burol. Sa mansyon sa Burol? Aba, ibig sabihin eh. Ay, hindi ho, Padre. Pero alam niyo naman ang tungkol sa pinasukan ninyong mansyon. Opo, may nakapagsabi na po sa amin na Lola na kakaibang araw po sina Don Fausto at Sir Daniel. Matandang babae? Opo, at kaya ho kami narito sa baryo para sana makausap siya. Pero hindi ko matandaan yung pangalan niya eh. Ang alam ko lang ho, isa siyang albularyo. Si Lola Sabel pala ang hinahanap ninyo. Kilalang kilala pala si Lola dito sa baryo nila eh. Oo, halos lahat ng mga taga rito ay sa kanya nagpapagamot. Ako nga pala si Padre Mariano, ang natitirang pari dito sa baryo. Magandang umaga ho, Padre Mariano. Pasensya na po kayo kung naistorbo namin kayo. Ayos lang. Ang mabuti pa, samahan ko na kayo sa kubo ni Lola Sabel. Maraming salamat po. Nang umagang yon ay isang pari ang aming nakilala tumulong sa amin para makita ang bahay ni Lola Sabel. Matalim ang tingin sa amin ng mga taga-baryo at ang ilan naman ay nagbubulungan nang marinig nilang galing kami sa Burol. Bakit po kaya parang galit o natatakot yung mga tao sa amin? Nag-iingat lang sila, lalo na't galing kayo sa mansyon sa Burol. Bakit po sila natatakot? Dahil paniniwala nila na ang magamang nakatira doon ay mga aswang. Gabi-gabi kasi may mga nakikita malalaking ibon na nanggagaling sa mansyon at pumapatay ng mga hayop dito sa baryo. Aswang po? Ate, hindi kayo yung nakita ko kagabi sa labas ng bintana. At yung sinabi mong napatay ni Sir Daniel sa loob ng mansyon. Ibig sabihin nakita ninyo ang mga aswang? At talaga bang sila ang magama? Ate, hindi ba siya si Lola Sabel? Yung matandang nakasabay natin sa jeep? Oo nga, siya nga po hinahanap namin, Padre. Magandang araw po, Lola Sabel. Ay, Diyos ko, nagulat naman ako sa inyo, Padre. Teka, hindi ba't kayong dalawa yung nakasakay ko noon sa jeep? Kami nga ho, Lola. Mabuti naman ho natatandaan niyo pa kami. Oh, ay, ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Hindi ba't sa mansyon sa Burol kayo namamasukan? Opo, Lola. Private nurse po ako ni Don Fausto at kasambahin naman po yung pinsan ko.
Nagulat nga rin po ako sa dalawang dalagang ito. Nagsabihin nilang doon sila sa mansyon sa Borol nagtatrabaho. Ay, pumasok tayo sa loob ng bahay ko at mag-usap at mukhang may mahalaga kang pakay, iha. Katulad din ng silid ng lola mo, ate. Shh, maingay. Upo muna kayo at maghahanda ako ng nilagang ugat. Pauna na po ako, Lola Sabel. Talagang hinatid ko lang sila rito. Ay, pagbigyan mo na ako, padre, para gumaling na yung masakit mong baywang. Hindi talaga ako nagkamaling pagkatiwalaan kita para manggamot sa ating mga kabaryo dahil alam mo agad ang sakit ng isang tao. Pero kailangan nyo rin pong magpatingin sa doktor, padre. Baka may iba ng komplikasyon yung bewang nyo. Ako, mukhang masisermonan pa ako ng dalawang may alam sa panggagamot. Ano ang sadya niyong dalawa dito, mga iha? Gusto ko lang pong humingi sa inyo ng tulong para matingnan si Don Fausto, Lola. Ay, bakit ako kailangan mo eh? Hindi ba't may sariling doktor ang matandang mayaman na yon? Oho, at ilang doktor na rin ho yung hindi matukoy kung anong sakit meron siya. Ibig sabihin, may kakaibang sakit ang matanda sa Borol. Opo. Ate, nakita kong hindi pangkaraniwang kagat at sa binti ng Don. At tanging may lahing albularyo lang po ang makakapagbigay sa kanya ng lunas. Eh, paano mo naman nasabi na hindi pangkaraniwan ang kagat na yon? Hindi yung sinasabi mo sa akin, ate, na kulay abo yung paligid ng kagat? Kulay abo? Teka, may kukunin ako sa kwarto. Busin niyo muna yung nilagang ginseng na yan. Mukhang may kakaiba kayong kababalaghang nararanasan sa mansyon na yun, ano? Meron nga po, padre. Kitang-kita ko pa yung itsura ng mga nakakatakot na nilalang na yun. Bukod sa galing ng mga albularyo, mabisa ring panlaban sa masasama ang taimtim na pagdarasal ninyo. At yun ang wag na wag ninyong kakalimutan. Oho, padre. Hindi po namin makakalimutang tumawag sa itaas. Ano po yung dala niyong itim na libro, Lola? Ito ang aklat ng bantog na albularyo sa Kabisayaan. At panamanan niya ito sa akin. At narito ang paliwanag diyan sa sugat na sinasabi mo. Kagat ng aswang na musbog ang tinutukoy mo, iha. Ang dalawang tuldok at kulay abong sugat sa paligid ay walang duda. Nakagat nga ng musbog yun. Kung gano'n totoo nga ang sinabi sa akin ni Sir Daniel na musbog ang may gawa nun sa papa niya. Hindi lang yun basta kagat, kundi sumpa. At kapag nakagat ng musbog ang isang tao ay agad ditong mamamatay dahil sa lason. Pero bakit buhay pa po si Don Fausto? Dahil totoo na kakaiba rin sila at may lahi na silang aswang. Kaya hindi ganun kabilis ang kanilang pagkamatay. Kung ganun ho, aswang nga sila? Pero hindi ho sila masamang aswang, Lola Sabel. Ipinagtapat ni Sir Daniel sa akin ang tunay nilang pagkatao at kung bakit may kagat ng musbog si Don Fausto. Alam mo na aswang sila, ate? Oo, pero hindi mo sila dapat katakutan. Mabubuti sila at gusto ko silang tulungan pero kailangan ko rin ng tulong ni Lola. Kung may tutulong ako, ay tutulong ako, iya. Salamat po, Padre Mariano. Paano natin sila tulungan? Isa rin ako nga po ng albularya sa baryo namin. Kaya nung makita ko na kakaiba ang sugat ni Don Fausto, gumawa ho ako ng gamot mula sa dahon ng balano at katas ng tagumbaw. Ay, tama ang ginawa mong panlunas. Pero hindi lang basta yun ang gamot sa kagat ng musbog. Kailangan ng dugo ng anak ng aswang at tao. At ang dugo po ni Sir Daniel ang kailangan natin. Pero alam niyo rin na kapalit ng gamot ay ang buhay ni Sir Daniel. May paraan pa, iha. Pero kung ikaw ang gagawa ng ritual, kailangan mong maganda dahil hindi basta-basta ang kapalit. Kahit ano pa ho yan, nakahanda ho ako. Kung yan ang desisyon mo, tutulungan ko kayo. At kailangan natin itong gawin sa kabilugan ng buwan. Maghahanda rin ako ng mga dasal ng simbahan para tulungan kayo at gabayan kayo sa mga gagawin ninyong yan. Maraming salamat ho, Lola Sabel at Padre Mariano.
Tirik na tirik ang araw ng tanghaling yon nang matapos na ihanda ni Lola Sabel ang kanyang mga kagamitan sa gamutan para kay Don Fausto. Habang si Padre Mariano naman ay hindi na rin namin napigil na sumama sa mansyon para tumulong dahil naniniwala siyang kailangan ng dasal ng mag-ama para maligtas sa kanilang mga kasalanan. Hindi pa rin ako makapaniwala na aswang sila. Yung gwapo ni Sir Daniel tapos ang bait pa nilang dalawa eh. Kung totoong sinasabi nyo na mabait sila at baka nga isa sila sa mga aswang na tumiwalag sa kanilang lahi para magbago. Ang lahat ng tao at ang iba pang mga elemento ay may malayang mamili ng kanilang kapalaran, Iha. Kung papanig ba sila sa kabutihan o mananatili sila sa kadaliman. Sandali lang. Bago tayo tuluyang lumapit sa mansyon, kailangan ko munang magsagawa ng maikling orasyon para sa kaligtasan natin. Sige na, tayo na. Nandito na ho tayo. Magdodoorbell lang ho ako saglit. Ganito pala kalaki ang mansyon na ito, ano? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa lugar na to? Hindi pa. Walang sino man ang gustong lumapit sa lugar na ito, maliban na lang sa mga doktor na tumatanggap ng malaking halaga para gamutin ang matanda. Sino sila? Teka, bakit kayo may kasamang pare? Huwag kang matakot sa kanila, Sir Daniel. Nandito sila para tulungan tayong mapagaling ang papa mo. Pero wala sa usapan natin, pati pare, hinga ninyo ng tulong. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Nandito ako para tumulong. Tama si Padre Mariano, iho. Hindi ka namin sasaktan o ano paman. Magtiwala ka sa amin para tuluyan ang mawala ang sumpa sa katawan ni Don Fausto. Si Papa! Mukhang inaatake na naman po ng sakit niya si Don Fausto. Kailangan ko siyang makita at ang sinasabi mong kagat ng aswang. Pa, sandali na lang at mukhang gagaling ka na. Mukhang hindi ko nakakayanin ang sakit, anak. Huwag niyo pong sabihin yan, Don Fausto. Tutuparin ko ang pinangako ko sa inyo na tutulungan namin kayong gumaling. Siya na ba ang sinasabi mong albularyo? Bakit parang may pari ka pang kasama? Ako nga pala si Isabel. Isa akong albularyo at alam kong kakaiba ang lahi ninyo, pero handa akong tumulong sa inyo. At anong gagawin niyo para mapagaling ako? Ang ritual ng 3 liwanag at kailangan natin itong gawin sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang ritual ng 3 liwanag. Ang lumang ritual na ginagamit ng mga albularyo noon upang putulin ang sumpa. Tama ka. Bakit mo alam ang tungkol sa ritual na iyon? Dahil minsan nang humingi ng tulong sa albularyo sa Kabisayaan ang asawa ko. Pero bigyo kami makahingi ng tulong dahil inakala nilang aswang ang asawa ko kaya pinatay nila. Pero ngayon hayaan mong gawin namin ni Elena ang ritual para tuluyan ka ng gumaling. Lahat ng ritual may kapalit. Anong kapalit nito? Maaring mabura sa isip ng halay ang magagandang alaalang meron siya. At ikaw ang magiging alay, ate. Kung ito lang ang paraan para gumaling si Don Fausto, hindi na ako magdadalawang isip. Pero, paano mo na kami maaalala ng itay mo? Paano yung mga alaala ng lola at inay mo? Mawawala na lang ba yun? Alam ko sa sarili ko na mabura man ang lahat ng alaala ko. Pero ang alaala na meron ako sa puso ko, hindi kailanman mabubura. At ang pananampalataya sa Diyos ay hindi mo kailanman pwedeng kalimutan. Dahil siya lang ang nakakaalam ng totoo mong kapalaran. Sa pagkakataong yon ay buo na ang pasya ko sa posibilidad na mangyari kapag ginawa na ang ritual. Ayaw man pumayag ni Sir Daniel at Don Fausto ay pinaliwanag ko sa kanila na handa ako at handa akong isakripisyo ang alaala ko. Kapalit ng buhay na sakripisyo ni Daniel para sa kanyang ama.
May iba pa bang paraan para hindi mawala ang alaala mo, Nurse Elena? Huwag ka nang kumontra. Para kay Don Fausto ang gagawin ko. Alaala lang naman ang mawawala sa akin eh. Pero pag ikaw ang naging alay, buhay mo ang mawawala. At alam kong gumaling man ang papa mo, hindi naman niya kakayanin na mawala ka. Bakit mo ba ito ginagawa? Sa kabila ng alam mong aswang kami, hindi ka nagdalawang isip na tulungan kami ni Papa? Dahil gusto kong malaman ng mga taga-baryo na hindi kayo masama at may mabuti kayong puso na mag-ama. Narinig ko kayo ni Don Fausto na kaya kayo naniniraan dito ay dahil pinoprotektahan niyo ang baryo laban sa mga busbog. At nang malaman namin yun ay nagpasyagad akong tulungan kayong alisin ng sumpa. Mahal kayo ng Panginoon. Dahil mas pinili ninyong maging mabuti kahit hindi namin kayo kauri. Hindi lang talaga ako makapaniwala na aswang kayo, Sir Daniel. Dahil ayaw namin na matakot kayo sa amin ni Papa. Ipinangako namin kay Mama na poprotektahan namin ang mga tao sa kamay ng mga masasamang nilalang. Ngayon pala kayo nagpapasalamat na kami ng anak ko at sa aking akan sa inyong mga kabutihan. Tama ang asawa ko na hindi lahat ng tao ay masama. Ganun rin naman kami mga aswang. Ilang araw pa ang lumipas at dumating na nga ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kaya agad kaming naghanda ni Lola Sabel ng mga kagamitan sa ritual ng liwanag. Madilim na ang paligid at tanging tunog ng malakas na hangin at pagtahol ng mga aso ang naririnig sa paligid. Parang bumabagyo, ate. Mabuti pa sa loob ka na muna, Carmen, hanggang sa matapos ang ritual. Sigurado ka ba sa pasya mo, ate? Pwede namang ako ang mag-alay ng mga alaala ko. Bata pa ako at konti pa lang ang alaalang mawawala sa akin. Hindi sapat ang dugo lang, iho. Kailangan ang pusong dalisay na mag-aalay. Nakahanda po ako, Lola. Sa kahit anong kapalit, may ligtas nilang si Don Fausto sa sumpa ng mga musbog. Ang sino man ang mag-aalay ay mawawala ng lahat ng alaala, pagmamahal, saya at ng mga taong minamahal niya. Nakahanda ho ako, Lola. Umpisa na ho natin bago pa sumalakay ang mga musbog. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kapag inalay mo ang mga alaala mo, hindi mo na muling makikilala ang mga mahal mo sa buhay, maging ang sarili mo. Mas mabuti na pong mawalan ng alaala kesa mawalan ng pag-asa ang mga taong kailangan kong tubusin sa sumpa, maging ang mga tao sa baryo. At kung kapalit nito ay liwanag, nakahanda po ako. Sandali, Nurse Elena! Elena, bago magsimula ang lahat, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kailangan na nating simulan ng ritual bago pa tuluyan dumating ang mga musbog. Hindi ko na kayang itago pa eh. Baka pagkatapos kasi nito, hindi ko na masabi sa'yo. Sir Daniel, hindi ito kamatayan. Ito'y pag-aalay lang ng mga alaala ko ng magagandang sandali ko. Alam ko, at ayokong mawala ang mga alaala mo nang hindi ko nasasabi sa'yo na gusto kita. At sa maikling sandali lang na nandito ka, nakaramdam ako ng kakaiba para sa'yo. Gulat na gulat ako at maging ang lahat sa ipinagtapat ni Daniel sa akin. Bakas sa ngiti ni Carmen na kinikilig ito maging si Don Fausto ay napangiti rin sa pagpapahayag ng damdamin ng kanyang anak sa akin. Pero kahit marinig ko man yon, pagkatapos ng ritual, hindi ko na silang lahat maaalala. Kung makakalimutan man kita, Daniel, ang puso ko na ang bahalang maalala ka. Kung papayag ka lang, ako na ang mag-aalay ng buhay ko para kay Papa. Pero kung ipipilit mo iyo, pareho kayong masusunog na papa mo sa apoy ng pagtutubos. Iyo, kung tunay ang damdamin mo kay Elena, ipanalangin mo siya. Dahil sa bawat sakripisyo ng isang dalisay ay may kapalit na bagong pag-asa. Ate, paano na ako? Mabubura na kami sa mga alaala mo. Ate! Ikaw na bahala kay Itay, ha? Araw-araw mong sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya at swerte ako bilang anak niya. Sige na. Ate!
Kailangan na nating simulan ng ritual bago matabunan ng ulap ang buwan. Sige na, lumabas na kayo para masimulan na ni Lola Sabel ang ritual. May pagkakataon ka pa para umatras, Nurse Elena. Bunohong lobot pa siya ko dun, Fausto. At hangad ko po ang patuloy ninyong paggaling. Sa ngala ng Diyos ng liwanag, kami ay dumudulo. Bitawan mo ang kaluluwang ginapos sa dilim. Sa ngalan ng mga ninunot ng liwanag, tinatawag kong kalinisan ng hangin, ang apoy ng buhay, ang tubig ng pagunita at ang lupa ng sakripisyo. Sa ngala ng liwanag at ama ng nasa langit, basbasan mo ang kaluluwang ito. Linisin mo ang kadiliman sa dugong sinunog ng sumpa. Ano po yun, Lola Sabel? Huwag kang gagalaw. Isa-isa na silang nagigising. Nariyan ang mga musbog. Huwag kayong matakot sa kanila. Kakampi natin ang Diyos. Carmen, ihanda mo ang amunang bawang at asin. Bilisan mo! Ito na po, Lola. Pero ang dami nila. Hindi nyo kami basta-basta matatalo, mga aswang na musbog. Handa kong isakripisyo ang buhay ko para sa baryo. Hindi kayo makakatapos ng ritual. Ang kadiliman ay amin. Natigilan ako na tila pamilyar sa akin ang boses na yon. Ilang taon ko ring hindi narinig ang tinig na yon pero ni minsan ay hindi ito nawala sa aking isip. Ang boses ng lalaking una kong minahal at naging kasintahan. Dahan-dahan akong napamulat at tumingin sa pinanggagalingan ng boses. Santissima! Ayan na siya! Ang leader ng mga musbog! Hindi maaari. Rogelio? Ikaw ba yan? Elena? Lumayo ka sa kanya! Hindi mo maawakan si Elena! Hindi mo alam, binata. Hindi ako pinanganak na ganito. Hanggang sa pinagbili ko ang sarili kong kadugo sa mga musbong para lang mabuhay. Rogelio! Sinabi nila namatay ka sa gubat. Walang araw na hindi kita ipinagdasal at hinanap. Totoo yun, Elena! Namatay nga ako at muling binuhay ng mga musbong para maging bagong pinuno nila. At ngayon, ako ang pinuno ng dilim. Huwag ka lalapit sa kanya, musbong! Hindi mo siya pagmamayari. Pagmamayari ko siya dahil ako ang lalaking minahal niya. Hindi ba, Elena? Pero hindi ka na tao kagaya ng lalaking minahal noon ni Elena. Kaya hindi mo na siya pagmamayari. At sino ka namang matanda ka para makialam? Baka hindi mo ako kilala. Ako ang pinuno ng musbog at ang pinunong tatapos sa lahi ng mga aswang na yan. Huwag ka nang masyadong mayaman, musbog. Masakit lumagapak sa lupa. Hindi ka pa rin nagbabago, Fausto. Mayabang ka pa rin. Kahit ganyan ang kalagayan mo, ang kagat ng musbog ay mananatiling lason sa iyong katawan. Rogelio, itigil mo na to! Tanggalin mo na ang sumpa kay Don Fausto. Tatanggalin ko yan sa isang kondisyon. At anong kondisyon? Sasama ka sa akin at magiging aking asawa. Iiwanan mo ang mga aswang na yan. Elena, hindi sila mabuting aswang. Pinapaikot ka lang nila. Huwag ka maniwala sa kanya, Elena. Gagamitin at gagawin ka lang niyang alipin. At sino naman ang dapat siya piliin? Ikaw. Ikaw na mahinang aswang. Pag-isipan mo na mabuti, Elena. Kapalit ng hinihiling mo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Tumadami na sila.
Huwag kang sasama kay Kuya Roelio, hindi na siya ang boyfriend mo! Roelio, mali ito, hindi ka masama. Hindi ko hahayaang gamitin mo siya para sa kasamaan! Hindi na nagdalawang isip pa si Daniel at sinugod niya si Rogelio. Tinangka ni Rogelio na sunggaban si Daniel pero tinamaan siya ng itak sa braso. Biglang umusok ang braso niya at tumagas ang itim at malapot na dugo niya. Hindi pa ako mamapatay. Agad isa akong musmog. Tama na! Rogelio! Kung hindi mo pipiliing maging mabuti, mapipilitan akong kalabanin ka! Talagang pinipili mo aswang na yan kaysa sa akin. Baka nakakalimutan mo na sobra kitang minahal. At alam kong ganun ka rin sa akin. Tama ka. Kaya hahadlangan ko ang kasamaan mo dahil minahal kita. Mga halimaw ng dilim, hindi pa tapos ang mundong sinisira nyo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas kayo! Carmen! Ang langis isasabay mo sa kanila! Ito sa inyo! Lumayas kayo mga halimaw! Hindi nyo kami mauubos, mga hangal! Sa liwanag ng apoy, sunugin mo ang laman ng kasamaan. Hindi man ako sanay sa pakikipaglaban. Agad kong kinuha ang itak at mabilis akong tumalon sa musbog na papalapit kay Carmen at Don Fausto. Tinaga ko sa liig pero mabilis akong sinunggaban ng isa pa. Nahagip ng matutulis niyang kuko ang braso ko at dahilan para dumugo. Nakangisi ang musbog na umatake sa akin at dinilaan nito ang dugo kong nasa mga kuko niya. Elena! Umatras ka na, hindi mo sila kaya mag-isa! Hindi ko kayang tiisin na kayo lang ang lumalaban, Daniel. Huwag ka mag-alala sa akin. Lola Isabel, sa likod mo! Nararapat lang yan sa'yo, halimaw. Ama namin, sumasalangit ka. Padre Mariano, tanggapin niyo ang langis ng liwanag. Panginoon, iligtas mo kami sa kasamaan. Ilayo mo kami sa mga haliman na kumakain ng laman. Kung inaakala ninyo matatalo nyo ang lahing musmog, nagkakamali kayo! Mag-iingat kayong lahat. Huwag ninyong hayaang matalo kayo ng mga musmog. Huwag kayong lalabas sa bilog. Protektado tayo ng liwanag ng may kapal. Habang nasa loob kaming lahat ng bilog na may orasyon, ay pasugod na lumipad si Rogelio, papasok sa bilog. Tumama ang kanyang mga kuko sa isang pader na hindi ko makita at umalingaw-ngaw ang matinis niyang sigaw. Ngunit sa kanyang halimaw na lakas ay tila unti-unting nabibitak ang harang ayon sa tunog nito. Lola Isabel, lumalakas ang dilim. Mukhang hindi natatagal ang bilog. Ate Elena! Ate, natatakot na ako! Huwag kang matakot. Hanggat nandito kami, walang mangyayari masama sa'yo. Tama ang Sir Daniel mo. Kaya huwag kang aalis sa bilog na to. Ano man ang mangyari. Pagpasensyaan mo na ito wala akong magawa. Gustuhin ko maglumaban na hindi ko maikilos ang aking katawan. Kayang-kaya na namin ang mga musbog na yan. Si Rogelio lang naman ang malakas sa kanila. Pero alam ko na may kahinaan ang binatang yan. At ang kahinaang yun ay si Elena. Pero hindi ako papayag na ibigay sa kanya si Elena. Haharapin ko siya at lalaban ako sa abot ng aking makakaya. Huwag mo sabihin. Ha! Daniel, bumalik ka dito! Tigilan mo na to, musbog! Kung totoo nga talagang mahal mo si Elena, umatras ka na. Aswang ka rin, hindi ba? Pero pinili mong sumanib sa mga tao. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo
kung sino ang tunay na nilalang ng dilim. Sumugod si Rogelio. Mabilis ang bawat kilos nilang pareho. Nagpang-abot ang kanilang mga kamay at nag-umpisa ang isang matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Halos mabunot ang mga halaman sa lupa dahil sa lakas ng kanilang mga galaw. Hindi ko pa nakita sa buong buhay ko, maliban sa mga kwento noon sa akin ni Lola sa tuwing nakikipagbunurin siya sa mga aswang. Hindi inaasahan ay tumilapon si Daniel sa isang malaking puno. Daniel! Anak, tumayo ka. Ipakita mo sa kanya ang lakas ng ating lahing aswang. Kakarampot pa lang ang kakayahan ko bilang isang musbog. Kaya Elena, sa akin mo piliing sumama. Hindi sa mahinang nilalang na lalaking yan. Ano nangyayari? Mas malakas ang liwanag at kabutihan kaysa kasamaan. Yan ang hindi mo kayang baliin. Rogelio, tama na! Piliin mong maging mabuti! Tama na! Hindi mo ako basta-basta matatalo lang ng ganito! Muling sumugod si Rogelio kay Daniel at nagpalitan sila ng mga suntok at sipa. Bawat tama ay siya ring paghina ng dalawa. Nagliliyab na sa apoy ang paligid, habang lahat ng nagtangkang lumapit sa bilog ng ritual ng liwanag ay isa-isang nasusunog. At tanging si Rogelio na lang ang natitirang musbog. Duguan na ito at halos hindi na rin makagalaw gaya ni Daniel. Pareho silang bumagsak sa lupa. Elena, gamitin mo ang langis ng liwanag. Itapon mo sa apoy kung saan malapit ang musbog. Elena, bakit mo ginawa sa akin to? Dahil hindi na ikaw ang lalaki dati kong minahal. Hindi mo ako mauunawaan. Hindi mo alam kung gaano kasakit mabuhay bilang nilalang na hindi ko pinili. Kung ganun, bakit mo ginawa to? Pati ang pasakitan ng aking ama. Hindi ko to ginusto. Elena, hindi ko ginusto maging musmo. Kinagat nila ako nang tanggihan kong pakasalan ng isa sa kanilang dalagang nilalang sa dilim. Rogelio, ibig mong sabihin nung gabing nawala ka, hindi ka na aksidente? Hindi. Ipinagkanulo ako ng sarili kong kadugo. Si Tio Bertie na may kasunduan sa dalagang musbog para ipakasal ako. At nang umayaw ako, ginagat nila ako hanggang sa maging musbog ako. Ikaw ang pinili ng liwanag, Daniel. At ako naman ang dilim. Pero kahit ganito, mahal ko pa rin si Elena. Elena, kahit ganito ako, ang puso ko hindi pa rin nagbabago. Kung mahal mo siya, palayain mo na siya at huwag mo nang dalhin sa kadiliman. Padre Mariano, ang krus, isama mo sa apoy kung nasa ng musbog gayon na. Elena, tawarin mo ako. Hindi ko gusto maging halimaw. Kunin mo ang ngipin ng musbog at gamitin mo sa paggaling sa sumpa ni Don Fausto. Sana'y paano mo ang katahimikan, Rogelio? Nagawa mo matalo ang musbog. Si Don Fausto! Ate! Sir Daniel! Kailangan na natin gawin ang ritual. Pero sa pagkakataong ito, langis ng liwanag at ng ngipin ng musbog ang gagamitin natin. Papa, gagaling ka na. Sandali na lang. Elena, simulan na natin ang ritual. Bilisan natin bago sumikat ang araw. Rogelio,
Ito na ang kapalit ng kapatawaran mo. Elena, ipatak mo ng 3 patak sa dibdib ni Fausto habang inuusal ang orasyon ng paglaya. Sa ngalan ng liwanag na nagmula sa langit, sa apoy ng pagsisisi, gintong ngipin ng nilalang na bumalik sa kabutihan. Pawiin mo ang sumpa sa kanyang dugo at kaluluwa. Ama naming nasa langit, pawiin mo ang kadiliman. Ibalik mo sa kanya ang buhay na may kapayapaan. Tingnan mo, nagigising na si Papa. Elena, Daniel, parang napakagaan ang pakiramdam ko. Salamat, Panginoon. Nabura na ang sumpa. Ang kabutihan ay hindi bunga ng kapangyarihan, kundi ang pag-ibig at sakripisyo. Rogelio, salamat. Sa huli, ikaw pa rin ang naging tulay ng liwanag. At ngayon, Elena, tapos na ang dilim. Yes! Kasala na! Isang panibagong araw ang sumikat sa buong baryo. Wala na ang mga musbog. Tahimik na ang baryo at ang mansyon. Lumipas ang mga buwan at taon at natutunan ng mga tao na tanggapin ang mag-amang Daniel at Don Fausto nang walang takot. Ngunit sa tuwing sisilip ang buwan, lagi kong naaalala na minsan sa gitna ng dilim, may 2 pusong nagtulungan upang muling magningning ang liwanag. Sa kasalukuyan ay may sarili na kaming klinik ni Daniel, habang si Carmen ay isa ng nurse sa tulong ni Don Fausto na pinag-aaral siya. Sa ngayon ay nananatiling masaya at puno ng pagmamahal ang aming pagsasama ni Daniel sa kabila ng aming magkaibang katauhan. Hanggang dito na lang po at mabuhay ang inyong channel.